Okay, so please open your Bible and please join me in reading in book of Isaiah chapter 60 verse 22. Alam niyo po, itong passage na to, lagi natin ito nakikita sa social media, nakikita natin itong bumper sticker sa mga sasakyan, yung iba nandun to, naka-print ito doon sa kanilang walls. Yan, di ba? Especially during pandemic, di ba? Talagang kitang-kita natin itong passage na to. Now, alam ko na the context of this passage, okay? Pero this time, I would like to use this passage and preach it to you practically. Okay? Okay. Now, samahan niyo po ako and basahin po natin Isaiah chapter 60 verse 22. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation at the right time. Pakisabi nga po, at the right time. I, the Lord, will make it happen. Amen. Thank you, Lord, for the reading of your words. Sabi dito, I, the Lord, will make it happen. At the right time, I, the Lord, will do it. Yan, in other words. Ito pong Isaiah chapter 60 is prophetic. Isaiah 60 has a marvelous picture of something that will happen, but has not yet happened. Okay? Isaiah chapter 60 is the manifestation of revival. Sino po sa inyo dito yung umaasa ng restoration? Umaasa ng revival? Umaasa ng breakthrough? Amen. So again, Isaiah chapter 60, ito po ay prophetic, a manifestation of revival, restoration, and breakthrough. So ang message po natin ngayong umaga is called, When the Time is Right, I, the Lord, will make it happen. Again, ulitin ko po, I would like to preach this passage on a practical way kung paano natin to i-relate sa life natin today. Okay, so Isaiah chapter 60 verse 22, in other words, God is saying to His people in the middle of the consequences and effects of sin, di ba? Sa kalagitnaan ng mga problema, mga sabi nga kaninang umaga, adversities, mga circumstances or yung effect ng mga kasalanan ng tao, as if itong passage na to is saying to us, ang sabi ng Lord, trust me, I'm going to bring about an end. Naniniwala ba kayo, ano man ang pinagdadaanan mo ngayong umaga, matatapos din yan? Amen ba? Amen? Ano man mga problema na pinagdadaanan mo, praise God. Kasi hindi yan magtatagal. Dahil may pangako ang Panginoon. Amen. He'll bring an end. And sabi niya, i-restore ko yan myself. Okay. So ngayon, himayin natin yung Isaiah chapter 60 verse 22. Pag-usapan natin, point number 1. Sabi doon, when time is right. Alam niyo po, naniniwala tayo na ang ating Diyos may magagawa. Amen. Alam natin, merong magagawa at merong kayang gawin ng Panginoon. Kaya no wonder He says He is able to do exceedingly, abundantly, more than what we can think or imagine. Diba? God is able. Alam natin yun eh. We all believe that. Ang problema, church, is yung believing and trusting in His timing. Diba? Ulitin ko. Alam naman natin may magagawa si Lord. Alam naman natin may kakayanan si Lord. Naniniwala tayo doon. Pero, nahihirapan tayong maniwala doon sa timing ni Lord, na yung timing ng Lord, yun yung right time. Diba? Kasi nga tayo, human as we are, naiinip talaga tayo. Mainipin tayo. Tama po ba? Now, in fact, with God, there's always an appointed time for things
or for everything. In book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 says, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Church, naniniwala ako na it is dangerous. Di ba? Minsan we pray, tapos pakiramdam natin, parang, Lord, delayed ata yung sagot Pero di ba lagi natin sinasabi yung delay is not denial kay Lord. Kasi nga meron siyang perfect timing. Okay? Because you know why? Arrival too quickly, di ba? Yung mga answered prayers sometimes, kaya medyo na-delay yan. Kasi arriving too quickly is detrimental. It's dangerous. Dangerous, church. Kasi pag ipinilit natin yung timetable natin, instead of waiting on God's timing, doon tayo nagkakaproblema. It is dangerous to arrive yung mga blessing without our character mature. Nakukuha nyo, church? Kaya minsan merong delay kasi meron munang inaayos si Lord sa atin. Pine-prepare niya muna tayo para pag dumating yung hinihingi natin sa Kanya, mature na tayo. Meron na tayong foundation. We're already strong enough to handle the blessing. Kasi alam niyo po, marami kasing mga tao na kasi sa blessing meron ding testing . Di ba? Kung kailan naman siya naka-receive ng blessing, doon siya nakalimot. Doon siya nawala. Kaya ngayon, ang ginagawa ng Lord, inaayos niya muna yung karakter natin. Di ba? Inihintay niya muna tayong mag-mature. Di ba? Pinalalakas niya muna yung foundation natin. Kasi nga sabi ko po sa inyo, arriving too quickly is dangerous. Okay, so kailangan naiintindihan natin yung timing ng Lord. Kailangan i-trust natin yung process. Kasi marahil, church, hindi lang naman ikaw. Hindi naman ikaw ang unang nagtanong na, Lord, bakit wala pa hanggang ngayon? Diba? Sa sarili mo, alam mo, Lord, kailangan ko na emergency na to. Diba? Gustong-gusto ko na, Lord, na dumating na to, pero bakit hanggang ngayon wala pa? Church, you know what? I realize many times na this is a strong statement, Many times, pag hindi chine-change ng Lord yung situation, kadalasan, inuuna niya munang baguhin tayo. Tayo muna yung babaguhin niya bago niya baguhin yung situation natin. Kasi mas importante sa Kanya yun na mabago muna yung karakter natin so that we are prepared. Okay? Pero kung ang mata natin ay nakafocus lang, nakatrain lang yung mga mata natin kung ano lang yung gusto natin, di ba? Doon tayo nagkakaproblema. Kakaproblema tayo, tapos ipipilitan natin yung sarili nating timetable. Hindi tayo marunong mag-wait sa Panginoon. Kasi alam nyo ba na kadalasan, I also experienced this, kadalasan, yung mga bagay na inaasahan natin sa Panginoon, kasi nakatrain lang tayo, yung mga mata natin, nakatrain lang yan, kung ano yung gusto lang natin. Ito lang yung gusto ko, Lord. Ito yung gusto ko. Diba? Pero ang tanong, yan ba ang gusto ng Lord para sa'yo? Diba? Now, kung nakatrain lang tayo doon, many times, God comes as an interruption. Na-experience nyo yun? Na mayroon kang plano, pero hindi yan ang plano ng Lord. Diba? Meron kang gusto, and then here comes the Lord, mayroon siya mga change of plan para sa'yo. Meron siyang change of instruction. Merong redirection. Ito yung plano mo, maganda naman ang intention, pero merong redirection ng Lord. Gets nyo? Lagi nyo naririnig sa akin, sinasabi ko sa inyo, remember David, what was wrong with David? Gusto niya magtayo ng temple para sa Panginoon. Pero sabi ng Lord, no, hindi ikaw ang magtatayo ng temple para sa akin. And what was wrong with that? Magandang intention mo, di ba? Gusto mong gawin ito para sa Panginoon, pero ang sabi ng Lord, no. Meron siyang change of plan.
And then, ipipilit natin yung gusto natin. Lord, maganda naman ang intention ko eh. Tapos, nung nagkaroon ng problema, ibiblame natin ang Panginoon. Ang sasabihin natin, Lord, ginagawa ko naman ito para sa'yo. Ang sagot ng Lord, sino ba may gusto niyan? Ikaw lang naman na may gusto niyan. Hindi naman yan ang gusto kong gawin mo para sa akin. Amen? Are you getting that? So, yun yung nagiging problema natin. Kadalasan, doon sa mga plano natin, mag-i-interrupt ang Panginoon. Merong mga change of instruction, merong mga change of plan. And part of it is, wait. Antay ka lang. Kasi alam ng Lord kung kailan yung tamang panahon. Alam mo na ba, church, I also realize that all miracles in the Bible started off as a problem. Behind every problem, there is a miracle waiting to happen. Di ba? Parang meron munang problema, pero merong ipapanganak na miracle. I realize that circumstances, yung mga pangyayari sa buhay natin, kasi yun yung mga, doon lumalabas yung totoong tayo eh. Di ba? Pag merong mga pagsubok sa buhay, doon lumalabas, doon mo rin nag-gauge yung trust mo sa Panginoon, doon mo rin nag-gauge yung faith mo sa Lord, doon lumalabas yung totoong ikaw. Circumstances bring out our real desires on any issues. Diba? For example, nagpe-pray ka ng partner. Ayan, meron ba dito nagpe-pray ng partner? Wala, yung mga senior dito, wala na, ayaw na nila. Isang pagkakamali lang daw, tapos na. Amen? So, for example, you are praying for the partner, pero kung sinabi sa'yo ng Lord na wait lang. Pero dahil hindi ka nga makapag-antay, sabi natin kanina, yung timetable mo na susundin mo. Dahil hindi ka makapag-antay, mamimili ka na lang na kahit na sino. Di ba? And then, meron pa mga pagkakataon na you are asking God for an opportunity. Pero habang binibuild niya yung karakter mo, dahil alam niya kung ano yung makakabuti sa'yo, paano mo i-handle yung blessing na dadating, and then magte-take ka ng shortcut. As yun na nga yung sabi ko sa inyo kanina, and then i-blame natin ang Panginoon. Tapos sasabihin natin, kasi hindi sinagot ng Lord yung prayers ko. Again, church, tandaan niyo po ito, prayer o yung delayed answers ng Panginoon doesn't mean denial. Minsan nga, sa totoo lang, in yung prayer life natin, minsan kaya siya nade-delay kasi habang tumatagal, doon mo na-realize, hindi pala yun yung gusto mo. Tama? Habang tumatagal, doon mo na-realize na hindi mo naman pala siya kailangan, nainggit ka lang. Di ba? So talagang, church, alam ng Lord eh. Hindi dahil sa hindi sumasagot ang Panginoon. Ayaw lang natin yung sagot. Tandaan niyo po, church, God is never going to rush anything. Hindi po siya nagmamadali. Hindi dahil sa emergency na sa'yo. Yan ha. Hindi dahil emergency na sa'yo, sasagot na siya. No. It's always according to His timing and according to His will. Kasi alam nyo, pag ang Lord sumagot, quality yan. Amen. Quality yan at yan yung mga bagay na magtatagal. Nga lang ang tanong, church, will you still have faith when He doesn't give you what you asked of Him? Amen? Will you still have faith even when He doesn't give you what you asked of Him? Kasi alam naman natin, yung timing ni Lord, yun yung best timing. Ano ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11? He has made everything beautiful in His time. So, ibig sabihin nito, He has made, ibig sabihin, He has already done it in your future. Diba? Everything beautiful for its own time. Church, tandaan niyo po ito, hindi po lingid sa kaalaman ng Panginoon yung kalagayan mo. Alam ng Lord every details sa buhay mo. Pero sabi nga, He has made everything beautiful in His time.
Kaya talagang kailangan talaga, church, mag-antay tayo sa tamang panahon, yung panahon ng Diyos. Therefore, if it's not beautiful yet, it's not yet His time. Paano natin malalaman? Paano natin malalaman? Na-experience yun na ba yung isang bagay na napaka-smooth? Di ba? Napaka-smooth na nakita mo naman around you, marami mga oppositions, pero wala silang nagawa. Di ba? Napaka-smooth. Sabi nga ng Bible, ang blessing ng Lord gives no sorrow in it. Di ba? Kasi nga, it's beautiful. Tandaan niyo po yan. So hold on, mga kapatid. Kung ano ka man ngayon, hindi magtatapos dyan yung story mo. Amen. It ends beautifully. Kasi nga, He has made everything beautiful in its time. So the point that is relevant to us this morning, church, listen, God's timing. Kahit na nga pakiramdam mo nagtatagal, nade-delay, God's timing will never diminish your blessing. Amen? Hindi mababawasan yung inaantay mong pagpapala. Hindi po yan, it's like the sunrise or the seasons, di ba? Hindi mo mapipigilan yung pagsikat ng araw. Hindi mo mapipigilan yung pagpapalit ng panahon. Hindi mo pwedeng madaliin. Amen? Hindi po pwedeng nakaupo ka ngayon, gusto mo, gabi na. No, it's not. Diba? You can't hurry it, church. You can stop it, and you shouldn't doubt it. Kaya talagang, this is very true about your life and my life. Diba? Talagang kahit na natatagalan yan, basta yan ay timing ng Lord, it will never diminish. Hindi mababawasan yan, church, yung pagpapala na yan. Para sa'yo yan. Diba? Meron nga dyan, gusto niyang mag-asawa. Diba? Yun ang concern niya. Ang concern niya is yung kanyang family. Concern niya yung kanyang financial matter. But you need to trust God's timing. God's timing will never diminish your blessing. Amen? Yung delayed na yan doesn't mean denial. Kasi nga, iba ang paraan ng Diyos sa paraan natin. Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Talagang iba talaga ang pamamaraan ng Panginoon. Mas maganda. Church, naniniwala ba kayo, mas maganda ang plano ng Lord? Mas maganda yung mga paraan ng Panginoon para sa atin. Yeah, because He knows best. So, kaya, church, trust God today with the timing in your life. Okay, yun yung sinasabi ng Bible, when the time is right. Meron talagang tamang panahon para dyan. Ang kailangan mo talaga is magtiwala. Tiwala ka lang, wait ka lang, huwag ka maiinip. In its proper time, you will reap your harvest. Amen? Pastor, ang tagal na kasi. Hindi pa kasi beautiful. Diba? Pag beautiful na yan, yan na yan. Magmamanifest na yan. Amen? Nakakainip. Kailan ba, pastor? Hindi ko rin alam kung kailan. Pero alam ko, dadating yan. Amen? Basta sabi nga natin, basta alam mo, according to His will. Pag alam mo na, nakalooban ng Diyos para sa iyo yan, then, push. Pray until something happens. So that's the number one point. When the time is right. Point number 2, the Lord will make it happen. Ang unang-una kong gusto nyo makita dito is yung I. Ibig sabihin nito, it's not you, it's not me, it's not us, but the Lord. Deuteronomy 8:18 says, "But remember the Lord your God, for it is He." Church, it is He. Not you, not me, not us. It is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Again, I, the Lord, will make it happen. Walang ibang may kakayanan, walang ibang makakagawa niyan, kundi ang Panginoon. It's not you, it's not me, it's not us, it is He. Amen po ba yon? So maari po today could be the day. Today could be your someday. Sino dito yung nangarap na sabi niya, someday, mangyayari din ito? Who knows?
Maybe today is your someday. Today could be the day that something wonderful happens. Ano ba gusto niyo makita? Ano ba, o kailan niyo ba gustong makita to? Maaring meron ka mga dreams, di ba? For your family, to your church, to your ministry, di ba? To your health, to your children, personal mo, di ba? Meron kang mga ambitions, meron kang mga goals. Pero sabi ko nga, segue lang ako ha. Church, talking about goals, bago ko makalimutan, ulitin ko ha, narinig nyo na to, iba ang wish sa goal. Sa goal kasi may gagawin ka. Amen. Kasi yung iba, exaggerated wala nang ginawa. Kung meron kang goal, meron kang gagawin. Bibigyan ka naman ng Lord ng wisdom kung anong gagawin mo So iba yung wish. Wish ko kasi ganito. Wish mo yun. Pero iba yung goal. Gawa ka ng goal. Dapat meron kang gagawin. Goals regarding your relationship. Di ba? What you sow, you reap. Goals to your finances. O yung mga plano na gusto mong gawin. Again, Isaiah 60, okay, kung saan po natin kinuha yung ating passage ngayong umaga, yung text natin, has a marvelous picture of something that will happen. Diba? Something that will happen na hindi pa siya nangyayari kasi it's prophetic. Diba? So Isaiah chapter 60 is a manifestation of revival. Okay? Breakthrough, restoration. Okay? O balikan po natin Isaiah chapter 60 verse 1. Sabi dito, arise, shine, for the Lord is risen upon you. So church, Isaiah 60 can and should refer to us. We need to arise and shine. Diba? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. I, the Lord, will do it for you. Pero sabi nga natin, ang issue natin is believing yung timing niya. Tapos, I, the Lord, will make it happen. Minsan, gusto natin, tulungan na si Lord. Diba? Tulungan ko na nga si Lord. Ang tagal Sabi ni Abraham at saka ni Sarah, magkakaanak daw tayo baog ako. Tulungan na natin si Lord. Di ba? Church, it sounds funny, pero ganun tayo madalas. Pag naiinip na tayo, tutulungan na natin si Lord. At doon tayo nagkakaproblema. Pero sabi ng Psalms 46 verse 10, be still. Be still. And know that I am God. Be still, meaning relax. God can do it for you. Sabi mo sa tabi mo, relax ka lang. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Kayang gawin ng Lord sa iyo yan. Relax ka lang. Diba? Do not limit God. Do not limit God. He is able. Church, He's able. Talagang yung trust issue, yung faith issue, yung waiting issue, talagang problema talaga natin yan. Kaya ang Bible, paulit-ulit talaga tayong nire-remind sa issue na yan. Diba? Do not limit God. Do not limit God. Ulitin ko, sabi kanina, I, the Lord. It's not you, it's not me, it's not us, it is He. Church, malinaw po. He is the solution. Pero church, honestly, be honest. Nakikita nyo ba talaga na si Lord ang solusyon? Parang kukonte, no? Nakikita nyo ba talaga si Lord ang solusyon? Amen. Kasi pag hindi mo nakita si Lord ang solusyon, kaya ang ginagawa mo, ikaw na ang sumusolusyon. Diba? Inuunahan mo na si Lord. Diba? Maliit na bagay lang naman ito. Hindi naman ata interesado si Lord dito. Pero lahat ng mga malalaking problema sa maliit nagsimula. Amen. So kung nakikita mo na si Lord ang solusyon, church, makikita yan sa galawan mo. Amen. Stop making excuses. No ifs, no buts. Pag si Lord ang solusyon, makikita yan sa galawan mo. Makikita yan, priority mo si Lord, di ba? Makikita yan, yung relationship mo sa Panginoon. You strive your best. Di ba? So you have to have faith in God. You know why, church? Because we get everything by believing.
It's very important. Don't wait on God to move. He's waiting on us to move. Di ba? Ganun tayo eh. Di ba? Hinihintay natin lagi si Lord mag-move. Yung pala, tayong hinihintay ng Lord mag-move. Kailangan talaga natin exercise yung faith natin. You know why? Because God moves according to our faith. God moves according to our faith. Kahit nga minsan, nasabihan ka na ba? May nagsabi na sa'yo, parang siraulo. Di ba? Kasi hindi nila, parang iba yung nakikita nila because you are walking by faith. Di ba? You are walking by faith, you're living by faith. Sometimes it makes you look stupid. Di ba? Until it happens. Church, we need faith that we can see into the spiritual realm. Kailangan nakikita natin yung mga bagay na hindi naman nakikita ng five senses natin. It's called faith. Yun yung faith eh. Diba? Yung bagay na hindi natin nakikita, faith is simply believing you don't know how or when the answer will come, but you know it will. Yun ang pananampalataya. Hindi mo alam kung kailan darating, hindi mo alam kung saan manggagaling, pero alam mo, mangyayari. Yun ang pananampalataya. Amen ba? So faith simply is believing God and taking Him at His word. Diba? Pinangahawakan mo yung mga promises ng Lord. Alam mo yun by heart, hindi lang sa isip mo, pero alam mo talaga by heart. Pinangahawakan mo yung mga salita niya and knowing that God will not back away from single promise He has given you. Alam mo na talagang kahit ano mangyari, tapatan Diyos. Tapatan Diyos. Hebrews 10:23 says, let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promised is faithful. Church, it means one thing to make a promise and it's another thing to fulfill the promise. Pwede ako mangako sa inyo. Pero it's another thing na gagawin ko yung pangako ko. Amen po ba? Girls, sino dito yung mga napangakuan? Di ba? Mga boys, magaling bangako yan. Amen? Ulitin ko po. It's one thing to make a promise, and it's another thing to fulfill the promise. Pero ang sabi ng Bible, sa atin ang nangako, ang Panginoon. At ang nangako ay tapat. So faith is very important, church. When the time is right, the Lord will make it happen. But you need to believe that. In fact, faith is a right attitude toward God. Kasi sa ating mga anak ng Diyos, buhay natin to. Buhay natin tong faith. Faith is an inner knowing about unseen things. Hebrews 11:1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yun yung sinasabi natin eh. Nakikita natin yung beyond our five senses. Nakikita natin yung spiritual realm. Alam natin, God moves behind the scene. Diba? Ano yung kanta na kinaawit natin dito na God moves kahit hindi natin nakikita. God moves kahit hindi natin nararamdaman. He moves, but He moves according to our faith. Church, He moves according to what we believe. Faith sees beyond the evidence of our five senses. Alam niyo po, ako personally looking back, many times faith will cause God to calm you, not the situation. Pag may problema ka, church, di ba? Pag may problema ka, bago ayusin ng Lord yung situation niya, ikakalma ka niya muna. Bibigyan ka niya muna ng peace. Amen? Yun yung importante. Ipipeace ka muna ng Panginoon. Ikakalma ka muna bago niya ayusin yung situation mo. Alam naman natin, yun ang expertise ng Panginoon, di ba? In any situation, i-cover tayo ng peace. Yun ang hallmark ng Panginoon. Di ba? Na eto na, nagising ka ng gabi, hindi ka makatulog, nag-aalala ka, di ba? Hindi pa sumisikat ang araw, so anong ibibigay ng Lord sa'yo? Peace muna. Kakalmahin ka muna. Hanggang sayang, makakatulog ka na, pagising mo bukas.
Ay, ito na. Kailangan mo na harapin. Amen ba? Tama ba? Kung na-experience nyo ba yun? Di ba? Bago maayos ang situation, yung muna, kakalmahin muna tayo ng Panginoon. So, again, church, ulitin ko po it's one thing to make a promise. And it's another thing to fulfill the promise. Magtiwala po tayo sa Panginoon. He will never back away any single promise na ibinigay niya sa atin. Alam ko po, there are so many situations in life that appear hopeless. There are needs so great that it appears they will never be met. Alam ko po yon, hindi lang sa atin, ganun din po sa mga paligid na nakikita natin, there will always be problems. Di ba sabi ko sa inyo, problema is real. Depression is real. Totoo yun. Pero totoo rin ng Diyos. Di ba? But faith in God's faithfulness can bring it all to pass. Alam nyo, pag nababasa ko sa Bible, I love reading this, yung praise na, and it will come to pass. Ibig sabihin, church, listen to this. Kahit gaano katindi ang problema mo, matatapos din yan. Amen? Matatapos din yan. Kahit gaano kalaki ang pagsubok na yan, church, maniwala ka sa akin, magtiwala ka sa Panginoon, matatapos din yan. Amen? Faith is very important. Actually, faith is ridiculous. Di ba? Minsan nga, nagiging katawa-tawa na tayo sa tingin ng iba para sa mga hindi mananampalataya. Pero sabi ko nga sa inyo a while ago, faith is our life. Faith is Noah building an ark. Tama? Di ba? Si Noah nga, summer, nagbibuild ng ark sa bundok pa. So, hindi ba nga katawa-tawa? Kung hindi ka nananampalataya sa Diyos. Pero yung faith na yon, yung life natin yon, church. But the question again is, point number 3, where is your faith? Where is your faith? Alam niyo po, this is my inspiration in doing this message this morning. Ang message ng Lord sa akin, church, listen to this. Ang message ng Lord sa akin is, I show Him my faith, and He shall show me His faithfulness. Do you agree with that? Ipakita mo ang pananampalataya mo, ipapakita sa iyo ng Diyos ang katapatan niya. Amen? Kahit na nga yung mga situations na hindi natin maintindihan, hindi natin maipaliwanag, pero church, ako kitang-kita ko pa rin yung faithfulness niya. Kahit na nga sumasablay tayo, di ba? Kahit na nga minsan pasaway tayo, pero ang sabi ng Lord, hindi pa rin magbabago yung faithfulness ko sa'yo. Well, hindi ko sinasabi na perfect yung life ko. Well, ang ibig sabihin lang mga kapatid, naniniwala ako that God will always remain faithful. Kahit na nga madilim na yung paligid mo, siya pa rin yung magbibigay ng hope at liwanag sa'yo. It means, hindi tayo dapat mag-give up knowing that He who is in me is bigger than He who is in the world. Dapat ganon tayo. Alam natin kahit na gaano kalaki pa yung problema na yan, mas malaki si Lord sa kanila. Amen? Alam mo, ito, very classic ito. Sabi nga, kahit na magtaasan ng presyo ng gasolina, ng diesel, ng bigas, basta si Lord mas mataas pa rin sa kanila. Amen. Kaya sabi ko nga, dapat yan yung nasa heart natin. Church, alam niyo ako, personally, time and time again sa buhay ko, yung track record of faithfulness ng Lord, grabe. I know, ganun din sa inyo. Di ba? Yung track record ng Lord, no? Faithful, no? And that faithfulness assures us that He's fighting for us. Di ba? Yung, wow, ulitin ko, I show Him my faith, and He'll show me His faithfulness. Yung track record ng Lord in my life since the beginning, talagang nakita ko talaga, hindi talaga nagbago. Talagang He remains faithful. So hindi ko po alam ngayong umaga, church, ano ang pumipigil sa inyong blessing? Ano ang pumipigil sa breakthrough ng bawat isa? Pero, tandaan mo itong araw na to. Because one day, you will look back
Doon sa lahat ng mga battles mo, makikita mo na ang Diyos talaga hindi ka iniwanan, hindi ka pinabayaan. Church, that's very true. Yan ang track record ng Lord sa atin. He'll remain faithful. At ako, I declare in Jesus' name, anuman ang problema mo ngayon, anuman pinagdadaanan mo, gano'n pa man yung kalaki, hindi magtatagumpay sa iyo yan. Amen? At kung anuman yung hinaantay mo sa Panginoon, kahit na natagalan, it will never diminish your blessing. No one can steal your blessing from God's hand. Walang makakakuha niyan sa iyo. Pag ang Diyos nagbukas ng pintuan, walang makapagsasara niyan sa iyo. Amen? Amen po ba yun? But the question is again, where is your faith? Where's your faith? Again, show me your faith, and I will show you my faithfulness. Isaiah chapter 60 verse 22 again, this is a prophetic breakthrough of God to His people. Ang sabi ng Lord, arise and shine. Naniniwala ka ba, today could be the day? Church, today could be the day something wonderful happens. Alam niyo po ako, since the beginning, yung relationship ko sa Lord, talaga naging optimistic na talaga ako. Because of that faith, mas lalo talaga ako naging optimistic. Well, hindi ko man alam kung ano ang meron sa future ko, pero alam ko yung future ko, hawak ng Lord yan. Amen? So let your life reflect the faith you have in God. Church, let your life reflect the faith you have in God. Fear nothing, sabi ng Bible. Do not worry about anything. Pray about everything. Be strong. Trust God's word. Trust the process. Di ba? Trust the process. Be strong. Today, church, who knows? Baka ito na yung araw na inaantay mo. Ito na pala yung araw na mamimit mo yung soulmate mo. You know, saan ba ako titingin? Sa kaliwa o sa kanan? Amen? Today, yung pinapangarap mong company, baka ito na yung araw na tatawag sa'yo. Church, this could be the day. Hindi natin alam. Kasi in its proper time, you will reap your harvest, ang sabi ng Bible. So, again, let me repeat. Most of the miracles starts from a problem. You know why? Kasi alam mo ba, yung strength mo doesn't only come from winning. Look at you now. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. You're strong. Alam mo kung saan galing yan? Galing yan doon sa mga struggles and hardships. Most of the miracles starts from a problem. Everything that you have gone through. Diba? Lagi niyong naririnig to, sabi natin, ang dami mo ng pinagdaanan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ang dami mo ng pinagdaanan. Totoo ba? Ang dami mo ng problemang sinuong. Pero napagtagumpayan mo. Amen? Ang dami mo ng problemang pinagdaanan. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa susuko, nalampasan mo nga lahat yun. Last month nga, nalampasan mo yung napakalaking bayaran. Amen. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka ulit. Show your faith, and God will show you His faithfulness. Amen. Kaya yung strength mo, church, strength, galing yan doon sa mga pinagdaanan mo. Yun pala pinagdadaanan mo na yun, yung pala yung magpe-prepare sa'yo for the next level. Amen. But you need faith. Kasi pag angat mo sa next level, new devil. Amen.
habang ikaw nagmamature, grabe din ang battle mo. Pero ka mag-alala, ang sabi ng Lord, you are more than conquerors. Amen? And sabi ng Lord, well, wow. Grabe. Kasi kung titingnan ko kayo, lalo yung mga matatagal dito, grabe yung mga pinagdaanan nito. Hindi, no? Pero mga overcomers to mga to eh. Amen? Bakit ka mo? Grabe. Yung init lang sa labas na yan, pumunta ka sa church, overcomer ka na. Tama? Init kaya. Init sa labas na ako. Yung na sa bahay na lang ako. May init. Di ba? Tapos pag sa bahay, naka-online, pero ayun, tulog. Naka-online, naglalaba, nagluluto. Sabi ko, iba nga, may alam mo, nagpapamanicure, pedicure pa, bang naka-online eh. Di ba? Yung naka-online, sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Di ba? Well, i-overcome natin yan kasi sabi ng Lord, we are more than conquerors. Di ba? Take heart, sabi ng Lord. Di ba? I have overcome the world. Kaya nyo yan. Ma-overcome natin yan. See, God's faithfulness is the one constant in the equation. Di ba? Mula sa simula, hanggang sa kunin na tayo ng Lord, church, yung faithfulness pa rin ang constant sa life natin. So this morning, have faith. Faith that God knows. Alam niya yung kalagayan mo. Alam niya. Di ba? And in Luke chapter 18 verse 27 says, the things which are impossible with men are possible with God. Do not limit God, church. So this day, sabi nga, faith it. Tandaan mo, hindi ka nakalimutan ng Lord. Di ba? Waiting on God, while you're waiting, baka iniisip mo, nakalimutan ka na ng Lord. No, it's not. Alam niya every detail sa life mo. Di ba? Kaya nga, ngayong umaga, sabi natin, faith it. Diba? God will never forget me. Sabi mo sa sarili mo, God will never leave me comfortless. God is faithful to me. Tapat ang Diyos, maniwala po kayo. Show me your faith and I will show you my faithfulness. So ating pong application ngayong umaga, church, at the right time, talangan maliwanag sa atin yung God's timing. Ang God's timing, maniwala po kayo sa akin, kailangan mong mag-trust sa process and you need to cooperate. You need to cooperate. Bago baguhin ng Diyos ang iyong situation, babaguhin niya muna yung karakter mo. For what purpose? Para handa ka, prepared ka para sa pagpapala. Strong ang foundation mo, di ba? Ready ka to receive. Siyempre, hindi lamang yung blessing para sa'yo, of course, to be a blessing. Kaya yung character talaga, kasi marami talagang tao na kung kailan tumanggap, doon nawala. Di ba? Pa-pray ka pa nun, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, Lord. Di ba? Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, papasok ako sa ministry. Tapat si Lord. Binigyan ng trabaho. Nung nagkatrabaho, hindi mo na makita eh. Amen? Amen ba? Nga lang, tapat kasi si Lord. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun, ha? Amen ba? Church, don't change the formula. Di ba? Don't change the formula. Kung ano yung init mo noon, dapat lalo kang nag-iinit ngayon. Mainit na nga yung panahon. Dapat mas mainit tayo kaysa sa panahon. Amen? Amen ba yun? Hindi. Sabi ng Lord, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ano ka ba? Warm. Ano tawag doon? Diba? So, trust the process. Next, sabi ng Lord, at the right time, I, the Lord. Ulitin ko, church, bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong umaga. Ang sabi ng Lord, I. It's not you, it's not me, it's not us, it is He. Amen? I, the Lord, will make it happen. Ang sabi ng Lord sa'yo ngayon, relax ka lang. Relax ka lang. God can do it for you. Yeah? He is the solution. He is the solution. Maniwala po kayo. Walang ibang solusyon. Sinubukan mo na lahat eh. Maaaring siguro, in the past, lahat ng paraan sinubukan mo na.
By this time, subukan mo naman si Lord. Kasi, church, He's the solution. Sabi nga, diba? Kung tingin natin imposible, pero kay Lord, walang imposible. Again, my inspiration sa message na to, nung nagme-meditate ako about this message, ito unang-unang pinakita niya sa akin. Sabi niya, Patrick, share this to this congregation. Sabi mo sa kanila, show me your faith. And I will show you my faithfulness. Because there is only one thing that pleases God. It's faith. Hindi kasi tayo pinipilit ng Lord eh. Kaya gusto niya talaga by heart manampalataya tayo sa Kanya. Di ba? Yung breakthrough na hinihintay mo, yung restoration na hinihintay mo, yung healing na hinihintay mo, yung soulmate mo, yung financial freedom na hinihintay mo. Church, ang sabi ng Lord, when the time is right, I, the Lord, will do it for you. Wow. Church, let us cooperate. Cooperate natin yung sarili natin sa Panginoon. Magtiwala tayo. Alam natin, hindi Lord eh. Emergency na to, kailangan ko na. Bakit? Binigo ka na ba ng Lord? Sige, tanungin kita, binigo ka na ba ng Lord? Hindi, Lord. Kailangan ko na, Lord. Alam ng Lord kung ano yung kailangan mo at alam din niya kung kailan mo kailangan. Hindi siya nagmamadali. Kahit emergency sa'yo, kay Lord alam niya kung ano yung best at alam niya kung kailan mo kailangan. Just trust the process. Kailangan mo talaga sabihin sa sarili mo, Lord, sige na, surrender na ako. Kasi di ba sabi nga natin, yung salvation, ginawa ng Lord sa atin yan. Pero yung lordship, yun ang dapat nating gawin. Magtiwala tayo, surrender natin sa Panginoon, lahat according to His will. Ako ay declare by faith, anuman ang pinagdadaanan nyo, church, gaano mang kalaki ang problema na yan, I declare in the name of Jesus, hindi yan magtatagal. I declare by faith, hindi magtatagumpay sa iyo yan. Dahil ang sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Wow. Church, tayo po tayo. Bago tayo maghiwa-hiwalay, let me repeat this. Where is your faith? Show me your faith, and I will show you my faithfulness. Tapat ang Diyos, maniwala po kayo sa akin. Your labor is not in vain. Yun ang problema natin, believing if God's timing is the right time. Yes, it's the best time. Basta, ipag-pray mo, hingin mo, sabihin mo kay Lord, Lord, pag-time mo na, i-manifest mo na. Amen? I-manifest mo na. He has made everything beautiful in its time. Pag hindi pa yan beautiful, hindi pa yan time ni Lord. Kasi pag yan ay time na ng Lord, it gives no sorrow in it. It's beautiful. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, beautiful ba? Beautiful? Amen? Sabi mo sa kanya, you're beautiful. Amen? You're beautiful. Amen? Kasi nga, church, He has made everything beautiful in its time. Tayong mga anak ng Diyos, wow. Hallelujah. Whew. Maging sino ka man, hindi magbabago ang pag-ibig at ang faithfulness ng Lord sa'yo. Kasi nga, you are fearfully, wonderfully made.